Pero po dito sa atin, we can monitor the patient's intake via IVF and oral or NGT and their outward for 12-hour shift to 24-hour shift. Pinaka-basic po natin, huwag natin kakalimutan yung data or demographic data po ng patient. Tapos kung ano po yung basic din po, black and red lang po ang gamit ng count card ng hospital. Tapos yung nakonekta po natin sa patient natin, yung input and output. Tapos huwag kakalimutan yung signature ng nurse or Trojan and signature sa dulo po ng part ng chart natin ng IV fluid. Minsan po ang ginagawa para accurate, lalo na sa mga nephro cases and OB, sinusulat po natin or binibigyan po natin ng papel at saka ballpen or lapis yung nanay or yung relative ng pasyente. Kasi minsan yung mga nephro or sa mga OB or sa mga dengue case natin, monitor po natin yung INO. Kasi minsan yung mga nephro doctors natin, patingin nga yung INO sheet mo. Lalo na nakalimit po ang mga nephro cases natin. Minsan 1 liter lang. Di ba ang AMS? 1 liter or 1.5 liters kasama na ang IV fluid or fluids na pumapasok sa pasyente. Kasi pag lumampas po tayo doon, nag-overload po ang pasyente. Okay, going back. So yung INO form po natin, so makikita po natin dyan. Sabi ko nga po, lahat po ng nakalagay po dyan ay hindi po display. Lahat po yun ay susulatan natin. Okay, nirevise lang po yung form na yan. In-specify lang po natin yung sa output natin, sa may right side natin. Kung ilang beses siya nag-BM, kung anong drains, or ilan yung quantified na drain na na-measure natin sa pasyente. Kung may CTT rin siya and others. So again, sino po ang area na may pinakamagandang INO? Again, NICU. Simula po nung nag-rounds kami last year, hindi po talaga sila marami po bungi-bungi pa, maraming space yung INO nila. Pero po nung nag-instruct kami, kasi may mga nafa-findings po sa kanila, after po nun, ang ganda na po ng INO ng NICU. So yun, sana po tularan natin yung NICU, no? So para saan ba ang INO form? Given na sa atin yun. Bare minimum sa atin yun yung INO. Kasi ICU tayo, no? Ngayon, para saan po ay INO form? For $3. Ano po ang purpose ng INO form? Sa mga trainees natin, sir, ano ang purpose ng INO form? Sir, para malaman po yung daily input ng patient. Kung nagtutugma po ba sa UO niya, or sa nag-BM na po ba yung patient? Okay, sige. Okay na rin, no? Pero ang INO form po natin, syempre, dito po nagbe-base yung mga doctors natin kung mag-a-adjust pa siya na fluid na ibibigay sa pasyente. Baka kasi dehydrated na. Baka kasi negative balance or positive balance na. Okay? So, panoorin po natin yung sample video or yung sample way of filling out the fluid or the INO or the fluid intake and output form. Then, moving on to how to fill out the fluid intake and output form. First, write the patient's details such as their last name, first name, middle initial, room number, and their attending physician. For the intake section, start
start by filling out the date. Remember to use black ink for the morning shift. For the IVF column, input the total IV fluid for 12 hours in milliliters. For the oral ORNGT column, record the total oral fluid intake or UNGT feeding for 12 hours in milliliters, then add the total. For the output section, start by measuring the total urine output of the patient for 12 hours in milliliters. Next, for the drainage column, there are 4 sections. First section, BM, record how many times the patient had a bowel movement within 12 hours. Second section, drains, indicate if there are any drains present such as JP drains. Third section, CTT, record how many milliliters were drained if the patient has a chest tube. Last section, indicate if there are any other drains aside from the 3 mentioned. After that, write the total. Once all the data has been recorded, write your name, signature, and license number. Do the same for the night shift. Remember to use red ink. For the total part, add the intake recorded from your shift together with the morning duty total. The same applies to the output column. Add the urine total from the morning duty and from your shift. Finally, write your name, signature, and license number after recording. And that is how you fill out the fluid intake and output form. May napansin po ba? Doon po sa total, syempre kapag nag-BM, ilalagay po natin kung ilan yung total BM niya or ilang beses siya nag-BM for 24 hours. Okay, yung sa ward, sa MSU, ang nilalagay nila, yung total nila, then may mag-slash lang sila, then ilalagay nila kung 2 times BM, gano'n. So, okay, so yun po, basic natin, guidelines po natin for filling out po na fluid and intake output form. Dito naman po, mas intense po, RE intake and output sheet. Kadalasan po ito ginagamit sa mga intensive care unit natin, NICU at saka sa ICU po. Tapos dito po, this is formed to us as monitoring sheet per patient requiring RE monitoring of intake and output. The duty nurse must accomplish patient data, use the hospital approved pen color, which is the red and black for AM shift and red for the PM shift. Tapos, may 9 column po tayo doon sa IN kung RE natin. Yung una po, yung date kung kailan po nag-start yung monitoring sheet natin. Yung second column is the time. Third is the parenteral, which is kung ilan pong IV fluid sheet yung pumapasok sa pasyente natin per hour. Yung oral po natin, kung ilang pong amount ng tubig. Kung sa tubig, gatas, ang pumapasok sa kanya per hour po. Tapos, sa fifth column naman natin is yung total input na accumulated ng ating parenteral at saka yung oral natin. Tapos, sa sixth column natin is yung urine, yung 25. Column natin, mini-measure natin per hour yun. Sa ICU po, ang nakikita ko yung urine meter. Kung nakita na rotate na kayo sa ICU. Yung urine meter kasi may nakamonitor na yung RV. I-check mo na lang kung ilang cc siya. Tapos pwede mo na siyang i-drain na naman yung per hour. Tapos sa drainage naman, quantify mo lang siya kung ilan. Yung mga drainage natin, may JP drain, hinubak, colostomy. Yung colostomy kasi sa ward or sa ICU, mini-measure kasi siya sa atin. You can use empty bottles para i-measure po natin yun. At saka, yung CTT po natin, dinidrain yun. Usually sa ward is morning shift. Ay, yung 6 a.m. pa lang. Pero make sure na hindi nyo drain lahat po yung CTT ha. Pero, i-drain siya, pero i-plug muna, and then, tanungin nyo yung ka-endorse
400. Depende kasi kung sino yung gagawa. Tapos, i-minus nyo. Kunwari, 600 yung nakuha nyo. Tapos, yung estimated na dinagay ng energy is 400. 600 minus 400. 200 yung total ng na-drain loss. Sa CTT yun na. Sa JP drain, huwag yung makalimutan lang baka pumasok ulit yung mga iba, air doon. No, i-clamp nyo muna yung JP tapos itaktak. Then, make sure na pag i-close yun, na squeeze nyo. Kasi hindi yun magsasak ulit kung hindi siya naka-negative pressure. Tapos, sa colostomy naman po, yun nga, drain po natin. Yun i-measure po yun. No? Kasi minsan, yung ibang doctor, kung ilan yung output natin, minsan binabalik nila sa pasyente. Kung mali 200 yung na-drain nyo, minsan nagpa-prescribe sila ng 200 na fluids. Depende kasi po sa doctor nyo. Tapos sa total output accumulated naman, i-add lang po natin yung urine output at sa retention. Ito nga po, minsan dito sila nag-base kung ilan yung fluids na kailangan ng pasyente. Kung dehydrated ba siya or hindi siya dehydrated. Tapos, huwag kakalimutan po yung product at saka signature sa dulong part. So yun po. So ito yung hourly intake and output sheet po natin. So, yan. Ito po yung ginagamit natin sa ICU or sa mga may Q1 na monitoring ng INO natin. Sa ward, pwede po gagamitin din ito kapag may strict INO monitor tayo ng Q1. Okay? So, sabi ko nga lahat po ng column na nandyan po ay hindi display. So, lahat po dapat ay i-fill out. Okay? For $5. For $5. Ano ang normal rate output? Taas ang kamay. Yes, ma'am. 30 ml. Ngayon, for $10, paano i-compute ang normal urine output? Paano po? For $10, basic, paano po? Anong formula natin? Sige, wala. Paano? 0.5? 0.52? 0.5 to 1.5 per kilogram per hour. Yan. Okay, so ganun po yun, no? Again, napaka-basic po. Kaya po tinawag na hourly INO sheet po ito. Kasi po, i-monitor natin, lalo na kung may order ng pasyente, Q1. So every hour po talaga siyang i-drain. Every hour po natin siyang i-document. Okay po? Sorry, wala po siyang video. Napagod na po ang gumawa ng video. Okay? Next po, moving on, the graphical vital signs monitoring sheet. Graphical vital signs monitoring sheet this is a new form in line with the DOH requirement. Inan po natin to kasi palagi po na ito yung findings natin. No? Kaya po, ito po yung pinapagamit po namin sa MSU specifically. Guidelines po, complete data, iba yun, dapat kalimutan. Tapos yung complete required information, yung month, year, and date po. Tapos there is a segregated column if the patient requires daily weight monitoring. Tapos magkakalimutan, black for morning, red for evening po.
Tapos, identify the baseline values. For each patient, determine the baseline values for respiratory rate. Sa leftmost po, sa unang part siya. Tapos, pulse rate po sa middle. And then, temperature po sa right po. So, huwag po kakalimutan na yung una po is the RR, middle, pulse rate, at saka yung next po is the temperature. Sa encircle po yung baseline po natin. On the vertical axis po, encircle the row values that represent the baseline for the patient. This serves as a reference point for monitoring trends. Tapos record vital signs each shift po. For each AM and PM shift, plot the actual values reported, RR, PR, and temp on the grid under the corresponding date and time. Tapos connect the dots. Huwag po kalilimutan mag-connect the dots po, no? Para makita po yung trend po kung tumataas po ba yung temp ng patient nyo or bumababa po. Especially pag nakamonitor tayo sa caretaker po. Tapos, use the lines form to visually access if increasing nga. Yun nga, increasing, decreasing, or stable lang po ba siya. Tapos, write the oxygen saturation and blood pressure readings under the corresponding date and time. Yung BPP at saka orosat sa babang part po siya, no? Hindi po siya kasama sa BPP. Going back, graphical vital signs monitoring sheet. Nakikita po ba ito? Sino po nakakita na ng graphical vital signs monitoring sheet? Sino po nakakita na? Ay, wala kayong mata. Nakita niyo na ba ito? Sa buhay nag-duty, nasa Carmel po kayo ha. Remind ko lang po kayo. Nakita niyo na po ba ang graphical vital signs monitoring sheet? Okay, nakahandle na ba kayo ng pasyente at nag-plot sa graphical vital signs monitoring sheet? Yes. So ngayon, ang graphical vital signs monitoring sheet po ay ginagamit po ito specifically for MSU. Bakit po? Kasi ang monitoring po ng MSU ay every 4 hours. Yun po ang basic monitoring natin sa mga pasyente natin. Every 4 hours. Mahirap naman kung Q1 mag-graphical tayo, di ba? So ito po, intended po ito. This year lang po siya na-release. This year lang po siya ginamit. Kasi po, na-require tayo. Before po kasi lagi tayo numerical. So, yun po. So, i-familiarize niyo po ang sarili ninyo. So, lahat po na umattend dito, i-check ko po yung chart na hinandle po ninyo, i-check ko po yung graphical vital signs na ginawa ninyo. Again, basic po ito, no? Hindi naman siya complicated. Complicated lang tingnan, pero napaka-basic po. Okay? For $5. Oh, for $5. Okay, ano to? Bonus na to. Bonus, napaka-bonus. Ilan po ang ano? Wala pa. Ano po ang frequency ng VS monitoring natin sa regular patient? Taas ang kamay. Sabi ko, taas ang kamay, hindi taas ang bibig. Taas ang boses. Yes, ma'am. Q4. Diba napakadali? Dali kumita ng pera. Itaas niyo yung kamay niyo, walang magsasalita. Pag nagsalita, babawiin ko yung dollars ninyo. Okay? For $5, ano ang purpose ng graphical vital signs monitoring sheet? Wala na. Sino pa? Yung iba naman. Malaki ang premyo natin. Oh. Meron ka na ba? Ilan na yung sa'yo? May marami-rami ka na. O yung iba.
Sige pa. Hello? Yes, ma'am. Para sa graphical vital signs monitoring sheet, anong purpose niya? Yes, ma'am. Sige, go. Check the trends and monitor for the patient's progress. Oh, yun lang yun, di ba? Siyempre, yung ibang doktor, gusto nila nakikita, nakautang ako. Yung ibang doktor, siyempre, mas madali sa kanya or mas natutuwa sila. I mean, mas ano na, nakikita na yung trend, di ba? Yung trend. Kasi di ba, kung